Lahat po tayo manalangin. Lahat po tayo yumuko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makinig ng inyong salita. Dahil sa inyong dakilang sakripisyo sa cross, kahit kami pa ay mga miserableng magkasalanan, kami pa ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang kapahamakan. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami pa ay nagatipon sa oras na ito sa inyong harapan. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, gabayan niyo po kami sa oras na ito sa pamamagitan ng pakilos ng banal na Espiritu upang maunawaan ang inyong kalooban ng mas maigi. Kami po ay lupang mahina, ngunit nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Nakikita po namin na maraming tanda ng katapusan ng panahon ay natupad na. Kaya po, pakitulungan niyo din po kami upang ipangaral ng inyong ebanghelyo ng mabuti sa pamamagitan ng konting nalalaming buhay. Ngayon araw, ito pa ang pasimula hanggang sa wakas, gabay mo po kami sa pamamagitan ng pakilos ng banal na Espiritu. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Ikalang Korinto, chapter 16. Ikalawang Korinto, chapter 16, verse 21. Akong si Pablo ang sumusulat ng pakpating ito sa aking sariling kamay. Kung ang sinuman ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya, Maranatha. Ang biyaya ng Panginoon, Jesu Kristo ay sumainyo nawa. Ang aking pag-ibig ay Kristo Jesus, sumainyo nawang lahat. Amen. Ngayon po, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, magkaroon tayo ng pagtitipon kahit sa gitna ng pandemic. Gaya ng alam po natin, ito din po ay isa pang malinaw na tanda ng katapusan ng panahon. Sa panibagong taon din po, dahil sa coronavirus variant, nahirapan po sila lahat sa buong mundo. Kung ang sino man na hindi umibig sa Panginoon, sumpain siya, Maranatha. Maranatha, ibig sabihin, O Lord Jesus, come. Come, O Lord Jesus. Yan. Yung pang ibig sabihin ng Maranatha. Sinabi niya po Sir Pablo na ito po ang ating aking pakpati sa inyo. Ito din po ay mensahe para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Maranatha. Yun, ito pang talagang angkop na pagbabati sa mga pakpati sa mga Kristiyano. Ang biyaya ng Panginoon Hesus Kristo ay sumainyo nawa. Ang aking pag-ibig kay Kristo Jesus, sumainyo nawang lahat. Amen. Kaya sa ganitong panahon, ano pang pinakamahalaga para sa atin? Biyaya ng Panginoon Jesus, ang pag-ibig ng Panginoon Jesus tungo sa atin. Ito pa ang pinakamahalagang bagay, no? Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, lahat po tayo ay naligtas. Kaya kahit sa ganitong sitwasyon, dahil meron po tayong buhay na walang hanggan, kaya naging mas malakas po ang ating pag-asa tungo sa Kanyang kaharian na darating. Kaya sinabi ng Bible ng maraming Bible verses na tungkol sa
darating daw ang Panginoon Jesus sa madaling panahon, lalong-lalo na sa ating panahon, talagang malalapit na ang pagdating ng Panginoon Jesus. Doon po sa Matthew chapter 24, verse 30, buksan po natin ang Matthew chapter 24, verse 30. Matthew chapter 24, verse 30. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng Anak ng Tao sa langit, tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. Makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan, ang dakilang kaluwalhatian. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trompeta, ang kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng ikos ang kanyang taning-haga, kapag malambot na ang sanga ito, umuusbong ng mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Pagkatapos ililitaw ang tanda ng Anak ng Tao sa langit, tatangis ang langit, lahat ng mga lipi sa lupa. Ang Panginoon Jesus ay dumating sa mundong ito noon pa bilang ating tagapagligtas. Yung itsura ng Panginoon Jesus ay parang anak ng kapentor. Pero sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus, ano pa ang itsura niya? Hari ng mga hari. And then, tapos nang nakita nila, hukom ng mga hukom, nang nakita nila ang Panginoon Jesus na darating, tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. Makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating na sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Talagang iba po ang itsura niya kaysa kanyang unang pagdating. Kaya totoo ba ito? Sabi ng maraming tao, malalapit na tao ang pagdating ng Panginoon Jesus. Sinabi nila ng ganyan, pero parang mukhang hindi sila naniniwala sa Biblia. Pero gaya ng sinabi ng Bible, lahat ng mga propesiya tungkol sa mga tanda ng pagdating ng Panginoon Jesus ay natupad na. Kaya anong sinabi ng Bible tungkol sa ating hinaharap, lalong-lalo na sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus? Verse 30, pagkatapos lilitaw ang tanda ng Anak ng Tao sa langit, tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa, makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating na sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan, dakilang kaluwalhatian. Talagang hindi pangkaraniwang itsura. Ang Panginoon Jesus na may hindi pangkaraniwang itsura. Tapos, verse 31 naman, isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas ng tunog ng trompeta, kanilang titipunin ng kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Gaya ng alam po natin, ito po ang mensahe tungkol sa rapture. Kukunin niya ang lahat ng mga tunay na ligtas, tapos yung mga hindi pa ligtas, yung mga tumanggi kay Jesus, iwan niya. Iwan niya. Tapos, pag-aralan ninyo mula sa puno ng ikos ang kanyang taning-haga tungkol sa muling pagpangon ng Israel. Ito pang isang malinaw na tanda na ang kanyang pagdating ay malapit na. Kaya, ano pa ang sinabi ng Bible verse na ito? Ano po ang ibig sabihin? Yung verse 30 naman po, ito pa ang kanyang ikalawang pagdating sa lupa. Sa lupa, pagkatapos ng 7 years tribulation. Verse 31 naman, bago ang 7 years tribulation, yung kanyang pagdating niya sa langit upang kunin yung lahat ng mga tunay na ligtas.
In verse 32 naman, ito po ang isang tanda, pinaka-importanteng tanda ng kanyang pagdating. Kaya bago ang 7 years tribulation, ang Israelita ay bumangon, gaya ng sinabi ng Bible verse na ito. Kaya gayon din naman kayo, kapag nakita niyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam niyo siya ay malapit na, nasa mga pintuan na. Ibig sabihin, napakalapit siya talaga. Kaya, tingnan po natin kung anong sinabi ng Bible tungkol dito. Unang Thessalonica, chapter 1, verse 10. Kailangan natin maunawaan ng detalyado. Unang Thessalonica, chapter 1, verse 10. Upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit, ang kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa poot ng darating. Yung mga Thessalonica church members ay naghintay talaga sa kanyang pagdating. Kahit noon pa. Ano pa ang katangian ng mga mabuting Kristiyano? Naghintay po sila sa kanyang pagdating. Kaya paano natin tanggapin ang kanyang pagdating? Sa ating panahon naman, siguro darating siya sa langit. Sa ibang panahon naman, sa pamagitan ng kamatayan, sa bandang huli, harap siya sa Diyos. Harap siya sa Panginoon, lahat. Basta kahit anumang paraan, sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus, bubuhayin niya ang mga unang ligtas na natulog sa Panginoon. Bubuhayin niya muna ang mga natutulog sa Panginoon. Di tapos, yung mga mabubuhay pa sa kanyang pagdating, babaguhin ng Diyos ang kanyang katawan nila. Di tapos, kukunin ng Diyos lahat doon sa hanggang sa kanyang kaharian. Kaya ito pang nangyari sa kanyang pagdating sa sa langit, upang hintain ang kanyang anak mula sa langit, kanyang binuhay mula sa mga patay. Si Jesus ay naliligtas sa atin mula sa poot ng darating. Ano ibig sabihin ng poot ng darating? Yung 7 years tribulation, yung poot ng Diyos na darating sa 7 years tribulation. Bago ang 7 years tribulation, kukunin ng Diyos ang lahat ng kanyang anak. Kaya sa panahon yon, ano pang mangyari? Doon po sa unang Thessalonica pa, chapter 4, verse 15. Sapagkat dito ay sinasabi namin sa inyo, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong mabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon, hindi mauuna sa anumang paraan ng mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, may trompeta ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna, pagkatapos tayong mabubuhay na natitira ay agawing kasama nila sa mga ulap. Sino pa ang nauna? Yung mga natutulog sa Panginoon. Yung mga namatay kay Kristo Jesus, sila pa ang nauna. Tapos, tayong mabubuhay na natitira ay agawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon Jesus. Panginoon sa papawirin. Sa gayon ay makakalipiling natin ang Panginoon magpakailaman. Kaya mag-aliwin kayo sa isa-isa sa mga salitang ito. Kaya ano po ang ating pag-asa? Ang kanyang pagdating. Ano po ang katangian ng mga mabuting Kristiyano? Pamumuhay ng mabuting Kristiyano? Naghintay sila talaga. They are looking forward to Jesus coming. Kahit noon pa sa Thessalonica. Kaya yun pa ang nagiging pag-asa nila, yun pa ang naging lakas nila upang palakasin ang kanilang kaluluwa, ang kanilang Kristiyanong pamumuhay tuloy-tuloy kahit sa gitna ng
matinding kapighatian. Kaya po, trompeta. Doon po sa number, bilang po, nagsalita ng Panginoon kay Moses na sabi dito, gumawa ka ng 2 trompetang pilak, gagawin mo mula sa pinipit na pilak, iyong gagamitin sa paktawak ng kapulungan. Paktawak ng kapulungan, ano ang gagamitin nila? Daming tao naman Anong gagamitin nila? Sigaw? Ay, hindi kaya. Hindi sapat. Trompeta. Kaya, trompeta ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng kanyang paktawak sa lahat ng tunay na ligtas, kaluluwa ng lahat ng tunay na ligtas. Kukunin niya. Ito po ang nangyari bago ang puot. Bago ang puot na darating. Mula sa puot ng darating. Before 7 years tribulation, ililigtas ng Diyos ang lahat ng tunay na ligtas. Babaguhin ng Diyos yung katawan nila, lahat. Doon po sa Revelation chapter 7, meron din pong papaliwanag tungkol sa rapture, yung mga kinuha ng Diyos. Revelation chapter 4 and 7, verse 14. Revelation chapter 7, verse 14, sinasabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ay nakakaalam. Sinabi niya sa kanya, ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighatian. Tapos, naghugas ng kanilang mga damis, pinaputi ang mga ito sa dugo ng Kordero. Meron pong dumating sa kanyang kaharian. Nagpupuri sila sa Panginoon. Sino po sila? Yun to ang tanong ng isang elder. Ginoo, ikaw ang nakakaalam. Ang mga ito ang nanggagaling sa malaking kapighatian. Malaking kapighatian. Saan po? Doon sa lupa. Naghugas ng kanilang mga damit, pinaputi ang mga ito sa dugo ng Kordero. Yung mga naligtas sa pamagitan ng dugo ng Kordero. Kaya sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos, naglilingkod sa Kanya araw at gabi. Okay? Malaking kapighatian. Sabi ng iba, meron pong ganitong basta, ganito po. Bago ang 7 years tribulation, meron pong sign. Ano po yan? Israel. Muling pagpangon ng Israel, ito po ang pinakamalaking tanda. Bago ang pagdating ng puot ng Diyos sa loob ng 7 years, darating siya dito, sa langit. Pagkatapos ng 7 years tribulation, darating siya pa ulis. Pero sa lupa, upang kunin ang lahat ng mga ligtas, upang hatulan ang buong mundo. Upang hatulan ang buong mundo. Kaya yung Revelation chapter 7, yung pang sinabi ng mga kinuha ng Diyos sa kanyang pagdating sa langit. Kaya umakyat na sila sa langit, then tapos nang nakita nila, sino po sila? Sila pa ay mula sa malaking kapighatian. Ano po yun? Kaya sabi ng iba, darating daw ang Panginoon Jesus sa gitna ng 7 years tribulation. Kasi sabi nila, mula sa malaking kapighatian, ibig sabihin 7 years tribulation. Hindi po, hindi. Mali po ito, mali. Anong ibig sabihin ng malaking kapighatian? Kasi sa kanina, bago ang puot na darating, kukunin niya, ililigtas niya, kung ganon. Anong ibig sabihin ng malaking kapighatian? Buksan po natin mga Gawa chapter 14, verse 22. Mga Gawa chapter 14, verse 22. Pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad, pinapataktak ang loob nila na manatilis pa sa pananampalataya. Sinasabi pa sa pamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sinasabi na sa pamagitan ng maraming kapighatian, kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Maraming kapighatian, malaking kapighatian.
Ano po yun? Yung pag-uusig dahil sa pananampalataya, yung mga pagturusa dahil sa pananampalataya, yun po ang malaking kapihatian. Kaya gaya ng alam po natin, yung bilang ng mga martyr ay 6,000 billion, 60 million na Kristiyano. Sila pa ay naging martyr para sa ating ebanghelyo. Kaya maraming Kristiyano ay namatay dahil sa pananampalataya. Ngayon din po, matindi ang pag-uusig doon sa communist country, sa iba't ibang bansa, dahil sa pananampalataya. Kaya po, yung pang ibig sabihin ng mga kinuha ng Diyos sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus doon sa langit bago ang puot na darating. Mula sa puot ng darating. Tapos, Revelation chapter 1 verse 7. Revelation chapter 1 verse 7, tingnan ninyo, siya ay dumarating na sa mga ulap, makikita siya ng bawat mata ng mga umulo sa kanya. Tingnan ninyo, siya ay dumarating sa mga ulap, nakikita siya ng bawat mata. Sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus doon sa langit, ano pang makikita sila? Ang Panginoon Jesus? Hindi pwede po, ano? Kung gano'n, anong ibig sabihin? Ito pa ang pagdating niya sa lupa. Makikita siya ng bawat mata ng mga umulo sa kanya. Sino po? Yung mga umulo sa kanya, lalong-lalo na mga Israelita na tumanggi kay Jesus, lahat ng mga makasalanan na tumanggi kay Jesus, ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya, gaya ng Amen. Kaya gaya ng sinabi ng Bible verse na kanina, doon po sa Matthew chapter 24, tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. Kaya makikita nila ng anang ng tao na dumarating na sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Kaya pagkatapos ng 7 years tribulation, doon sa Apokalipsis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And tapos, doon, sa 19, verse 11, nakita kong nabuksan ang langit nang naroon ang isang kabayong puti, ang nakasakay doon, tinawag na tapat at totoo. Siya po ay humahatol, nakipagdigma. Upang hatulan ang buong mundo. Yung Antikristo, tapos yung mga masamang propeta, bulang propeta, hahatulan ng Panginoon Jesus sa bandang huli. Kaya po, malalapit na po ang katapusan ng panahon, yung masamang gawa ng Satanas sa mundong ito, ni Satanas ng mundong ito. Yun po ang ating pag-asa. No? And tapos, verse 14, Apocalypse chapter 19, verse 14, ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya nang nakasakay sa mga kabayong puti, sila ay may damit na 7 lino na maputi ay talisay. Sino ang sumunod sa Panginoon Jesus sa kanyang ikalawang pagdating sa lupa? Yung mga sinserong Kristiyano, yung mga sinserong takalingkod sa Panginoon, sila din po ay sasama sa Panginoon upang hatulan ng buong mundo. Mula sa bibig ng Panginoon Jesus, lumalabas ang isang tapak na matalas. Tapos upang sa pamagitan nito ay tatanggain niya ang mga bansa, sila ay kanyang panghaharian, ang tungkot na bakal. Kaya po, darating po siya. Sino po sila? Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya yung tunay na ligtas, nang nauna nila ang sinabi ng Bible, talagang naghintay po sila sa kanyang pagdating. Kanyang pagdating. Yung pang naging pag-asa sa kanilang buhay. Kahit nahirapan po tayo dahil sa pananampalataya sa mundong ito, dahil masama po ang
panahong ito, hindi sila nalulungkot, tuloy-tuloy pa sila sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa yung maluwahating pag-asang ito tungo sa kanyang pagdating. Kaya ngayon naman po ang mga Israelita ay karamihan sa kanila hindi pa naligtas, pero unti-unti ngayon meron pong mga naligtas. Doon po sa meron pong mga balita mula sa ating missionary sa ibang bansa, meron pong mga naligtas daw sa mga Hudyo sa kanilang bansa sa pamamagitan ng ating iglesia pa, no? Umattend sila sa ating Bible seminar, nagulat sila. Ganon pala ang sinabi ng Bible. Si Jesus, siya pang talagang Masaya na hinihintay namin. Yan. Kaya meron pong mga naligtas daw kahit sa aming simbahan po. Kaya ibig sabihin talagang malapit ang kanyang pagdating. Kaya doon po sa Roma chapter 11 verse 25, upang kayo huwag marunong sa inyong sarili, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang hiwagang ito, ano po ang hiwagang ito? Ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga Hentil. Buong bilang ng mga Hentil. Mayroon pong mga bilang ng mga maliligtas na alam ng Diyos. Diyos lang alam talaga yung bilang. Bilang po. Kung maraming tao ay maliligtas, ibig sabihin, naging mas malapit na ang kanyang pagdating. Kaya ngayon, kung maraming tao maligtas sa iba't ibang dako ng mundo ito, ibig sabihin, darating siya talaga ng mas madali. Ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel. Hanggang makapasok, ibig sabihin, kung naubos na yung bilang ng mga Hentil, naubos na, ibig sabihin, ang mga Israelite din po ay nagsisimulang maliligtas. Kaya ngayon, meron pong mga naligtas sa aming iglesia pa po sa iba't ibang bansa kaysa mga Hudyo. Ibig sabihin, hindi natin alam. Basta malapit na, no? Kaya po, yung lahat ng sinabi ng Bible, balikan po natin. Matthew chapter 24, verse 30. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng Anak ng Tao sa langit, tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. Kailan po ito mangyari? Pagkatapos ng 7 years tribulation, upang hatulan ang buong mundo, makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating nasa mga ulap, na may kapangyarihan, dakilang kaluwalhatian. In verse 31 naman, isusugo niya ang kanyang mga anghel. Kaya po, yung pagkasunod, baliktad lang po ito, baliktad. Baliktad, no? Kaya yung pananaw, hindi mula sa kaliwa, mula sa kanan, no? Nang nakikita natin ang kasaysayan ng tao mula sa katapusan ng panahon, ano pang nauna, no? Yung kanyang pagdating sa lupa. Ano pang kasunod? Yung mga kanyang pagdating sa hangin. Verse 32 naman, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang tanikhaka, ang Israelita. Kaya kung naging malakas po sila, alam niyo malapit na. Alam niyo siya ay malapit na, nasa pintuan na. Kaya sinabi ng Bible, hindi lilipas ang lahing ito. Hindi lilipas ang lahing ito. Anong ibig sabihin? Yung lahing ito, anong ibig sabihin po? Yung mga Israelita na bumangon, yung lahing ito. Kaya 1948, ang bansang Israel ay bumangon. 1948, May 14. Mula sa 1948, ngayon, 2021. No? Kaya, ang yung mga taon ng aming buhay, kung 70 taon. Kung malakas, 80 taon. 70 taon. Kung malakas, 80 taon. Kaya yung haba ng isang generation, no? Isang lahi ay 70 hanggang 80 years. Hindi lilipas ang lahi ito. 1948 plus, kung 80 na, 2020
Hindi ito ibig sabihin, darating siya 2028. Pero malalaman po natin na talagang malapit na ang kanyang pagdating. Talagang malapit na. Kaya meron pong maraming mga ebidensya na lumitaw. Okay, tingnan po natin ngayon, lalong-lalo yung coronavirus pandemic, mga salo sa iba't ibang dako ng mundo. Anong ibig sabihin? Pandemic, yan. Kaya hindi natin ini-expect na ganitong bagay kahit noong nakarang taon. Kaya ngayon naman po, ano pang issue sa mundo natin? Wala na iba, coronavirus, yung salos sa iba't ibang dako. And tapos, dahil dito, vaccine. Kaya, darating daw din po ang vaccine dito sa Pilipinas. Pero sino ang nauna? Mga Israel. Okay? Dito po, Netanyahu, Israel, yung Prime Minister. Israel aiming to vaccinate 90% of over 50s within 2 weeks. Within 2 weeks. Ang bilis ang ginawa nila. Kaya sa bandang huli, sino ang nagiging mabuting parang halimbawa sa ganitong sitwasyon? Israel pala. Nearly 1/3 of Israelites have been vaccinated. Very few of them have gotten sick. A sign of light at the end of the tunnel. Ganon daw, Netanyahu. So Israel Prime Minister, Mr. Benjamin Netanyahu, get his second dose of coronavirus. Second dose na. Coronavirus vaccine. January 9 pa. Noon pa, no? Kaya, ang galing po ang ginawa nila, ang galing. Kaya, nagugulat ang lahat ng tao sa mundo. How Israel secured more vaccine that it can use? Israel vaccination rolls out shows stunningly successful research. Ibig sabihin, mabilis ang ginawa nila. Tapos dahil dito, naging mababa po ang bilang ng mga cases sa Israel. Dati marami din po sila. Kaya Israel COVID vaccine data show extremely low rate of infection. Extremely low rate of infection. Kaya successful daw ang ginawa nila. Successful daw yung vaccine program. Israel's vaccine rollout linked to infection 4. Kaya, kasunod naman, ano pa ang issue? Vaccine passport. Kaya may see your vaccine passport. So, ito pang isang nagiging ID. Pinaka-importanteng ID. COVID-19 vaccine set to become world's most powerful passport in 2021. Bakit kanito? Europe wants coronavirus vaccine certificate. UK tech company launches a global COVID and vaccination passport. Microsoft, Oracle, and the other tech giants team up COVID-19 vaccine passports, the digital passport. Course for national tracking system for coronavirus during Reddit AMA. Tracking system, tapos vaccine passport, digital passport, hybrid. Accepting either test or proof of vaccination. Vaccination records for a lot of aspect of getting back to life as normal. An injectable biochip na inimbento ng DARPA ay naghintay sa approval ng FDA ngayon taon. Ito po ay galing sa kanilang proyekto talaga noon pa, announcing the 2018 ID 2020. Bakit 2020? No? ID 2020. Anong ibig sabihin? Provide digital ID with vaccine. Noon pa yung plano nila. Kaya sinasadya po nila ito. Bakit po? Hanggang sa 2030, UN
plans to implement universal biometric identification for all of humanity by 2030. By 2000. Nagmamadali sila. Kasi po, nalalapit na ang kanyang pagdating. Sa biblically, sa biblical view. And sa kanilang sariling pananaw, gusto nilang magkaroon ng one world government para sa kanilang Masaya na tinatawag ito Antichrist. Ngayon naman, climate change is a global emergency. Kasunod naman, climate change, yung pang problema daw. It's the biggest ever climate war. The 2020 in climate, a world took the pandemic hit, global warming only become worse. Hurricane will become stronger, more intense, gaya ng naranasan po natin. Climate crisis, hottest year, yung 2020. Wild weather in a warming world. Ang lamig, ang init, ang lakas ang bagyo, lindor. Kaya ano pa ang solution nila? Control talaga, lahat. Kontrolin. Wala nang ibang paraan. No? Vaccine, digital passport, digital proof. Kaya yung lahat ng bagay nasa control. Everything's under control. Bill Gates said more than 50% of business travel will disappear in post-coronavirus world. Pero yung sinabi nila lahat ay nakasulat sa Biblia pala. Lahat ng bagay nasa control. Yung pang ginawa ng mga Chinese doon sa bansa nila. Ito pang mukhang salamin lang pero na may kamera daw. Kaya po, buksan po natin ang Biblia. Ikalang Pedro chapter 1 verse 19. Kaya't mayroon kaming salitang propesya na lalong tiyak. Salitang propesya na lalong tiyak, mabuti ang inyong ginagawa kung ito ay inyong tuunan ng pansin. Gaya ng isang ilawak na tumatanglaw sa isang dakong madilim. Ang mundong ito ay nasa kadiliman ng kasalanan, kasamaan. Dilim na dilim. Ngayon pero ang isang liwanag, isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim. Ano po ito? Yung katuparan ng propesya ng Diyos. Malinaw na po ito. Kaya yung lahat ng bagay nasa control. Yung mga tumatanggi sa Antikristo, papatayin daw nila lahat. Papandayin daw niya. Yung mga hindi nakatanggap ng marka ng 666 kanilang noo o kanang kamay, papatayin daw nila lahat. Kaya ngayon, lahat ng mga informasyon tungkol sa isang tao ay nasa control talaga. Kaya meron pong ganitong sistema na inimbento ng tao. Yung malit na drone, tinatawag ito slaughter bot. Okay, panorin natin isang video clip tungkol doon. Pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite.
Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Nakatakot. So everything is under control. Papatayin daw nila lahat na lumalaban sa Antikristo. Kaya po, kung naunan po natin ang sinabi ng Bible, talagang ang lapit na ang kanyang pagdating. Balikan po natin, unang Korinto chapter 16. Kaya kung ang sinumang hindi umibig sa Panginoon ay sumpain siya, Maranatha. Kaya ibig sabihin, ang mga umiibig sa Panginoon, ano pa ang katangian ng pamumuhay nila? Nahintay po sila sa kanyang pagdating. Kaya, sinabi ng Panginoon Jesus kay Simon na anak ni Juan, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kay sa lahat? Ito pang importanteng tanong sa ating sarili din po, lahat. Minamahal mo ba ako ng higit sa lahat? Minamahal mo ba ang Panginoon Jesus ng higit kay sa lahat? Darating po siya, kaya dapat natin inihanda ang ating sarili. Paano po? Kailangan natin suriin yung ating sariling puso, buhay. Dapat meron po tayong malinaw na sagot tungkol sa tanong ito, katanungan ng Panginoon Jesus, minamahal mo ba ako ng higit kay sa mga ito? Opo, Panginoon, malalaman mo na minamahal kita. Pakainin mo ang aking mga kurutero. Kaya, kung umiibig tayo sa Panginoon, talaga, ng higit kay sa lahat, ano pa ang dapat mangyari sa ating buhay? Naghintay tayo talaga. Naghintay po sila sa Panginoon. Nagmamadali sila talaga, Panginoon. Kaya doon po sa Revelation, Apocalypse chapter 22, verse 20, ang napapatuto sa mga bagay na ito, nagsasabi, ako'y malapit nang dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoon Jesus. Amen. Pumarito ka sa Panginoon Jesus. Ayun pa ang pag-isip ng Apostle ni Juan. No? Puso ng Apostle ni Juan. Pumarito ka, Panginoon. Amen. Pumarito ka, Panginoon Jesus. Kaya araw-araw, naghintay ba kayo sa Panginoon? Araw-araw? Ngayon araw, parang busy na busy ako. Walang isip tungkol sa, wala nang pansin tungkol sa Bible, tungkol sa kanyang pagdating.
Kung ganito po, kailangan natin suriin ang ating buhay, ating puso. Naghintay ba kayo sa Panginoon araw-araw? Araw-araw. Kaya, sa pangitan ng ganitong pag-asa, ganitong puso, kailangan natin inihanda yung ating sarili araw-araw. Doon po sa Lumang Tipan, sa Genesis chapter 29, verse 20, meron pong isang interesadong talata tungkol sa pag-ibig ni Jacob. Genesis chapter 29, verse 20, sabi dito, naglilingkod si Jacob ng 7 taon dahil kay Rachel. Okay. Na sa kanya naging parang 5 araw. Parang ilang araw dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Na sa kanya naging parang ilang araw lang. Ano po, yung 7 taon. Yung 7 taon, ano po, ito mahabang oras o maikling oras? Maikling oras pa ito o mahabang oras na? Mahabang oras, 7 taon. No? Pero sa kanya naman po, parang ilang araw lang daw. Bakit po? Dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Kung umiibig tayo sa Panginoon ng higit sa lahat, kung nahintay tayo sa kanyang pagdating talaga, yung kanyang pagdating, siguro, malayo pa. 2030 pa daw. Siguro, lampas ng 2030, malayo pa. Yung pang iniisip ng mga umiibig sa Panginoon? Hindi po. Hindi. Kahit kung 2030, malayo pa ba ito? Malapit na talaga. Malapit na. Mula sa ngayon, mga walang taon na po. Walang taon, 9 na taon. Yun lang. Ang lapit na po ang kanyang pagdating talaga. No? Marami po ba yung oras para sa paglilingkod ko sa Panginoon? Naubos na lahat. Konti lang natitira. Yung mga umibig sa Panginoon, ganito po yun. Yung puso nila. Kahit doon sa panahon ng mga alagad ng Panginoon Jesus sa Thessalonica Church, naghintay daw sila sa kanyang pagdating. No? Kaya, kay Jacob, yung 7 taon, parang ilang araw lang. Dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Unang Korinto chapter 7, verse 29, mga kapatid, ang ibig kong sabihin, maiksi na ang panahon. Ibig kong sabihin ay maiksik na ang panahon. Maiksik na ang panahon. Ay, ito sa panahon ni Apostle Pablo, noon pa yan, malayo pa ang pagdating ng Panginoon Jesus. Pero sabi niya, maiksik na ang panahon. Ayun pa ang galing sa puso niya. No? Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad na walang asawa, ang mga umiiyak ang naging tulad sa mga hindi umiiyak, ang nagagalak ay naging tulad sa hindi nagagalak, ang mga bumiwili ay maging tulad sa mga walang pag-aari. Ibig sabihin, ano po yun? Talaga silang walang asawa? Meron po lahat. Meron pong trabaho, meron. Pero ito po ang mensahe tungkol sa kalagayan ng puso nila tungo sa Panginoon. No? Kaya, sa kanila naman, maiksi na ang panahon. Kung ligtas na po sila sila po ay 30 years or yung taong ng buhay ng tao naman, mga 70 years. Kung 70 years, natitira pa yung 40 years pa. Yung 40 years, hindi mahabang panahon sa kanila upang maglilingkod sa Panginoon. Maiksi ang panahon. Maikli ang panahon. Hindi ito sapat upang sukulian ang kanyang biyaya. Kaya po, kahit matindi po ang kapighatian dahil sa pananampalataya sa mundong ito, sabi nila ito, pansamantalang kapighatian daw. Pansamantalang kapighatian. Para kay Moses din, pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang
kasihan ng kasalanan. Talagang yung mundong ito ay pansamantala naman. Hindi po ito mahabang panahon, sa totoo lang. Para sa paglilingkod sa Panginoon, talagang hindi po ito sapat. No? Kahit guguluhin natin yung lahat ng oras para sa Panginoon lamang, hindi ito sapat. Kaya yun pa ang mga naghintay sa Panginoon, yung pa ang puso ng mga naghintay sa Panginoon, yung mga puso ng mga umiibig sa Panginoon talaga. Maranatha. Kaya, Panginoon, hintay na lang po, hintay, hindi pa handa, hintay na lang, hindi po sinabi nilang ganon, Maranatha. Hindi, inihanda nila ang kanyang sarili ng mabuti araw-araw. Kaya, ayun pang pinakarampo natin mula sa mga ating kapatiran dito sa Bible. Kahit doon sa Lumang Tipan, Job chapter 19, buksan po natin ang Biblia, Job chapter 19. Job chapter 19, verse 25, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay mabubuhay. Sa wakas siya'y tatayo sa lupa. Sino po? Nalalaman ko na aking manunubos ay nabubuhay. Si Job ay naghintay sa kanyang tagapagligtas. Sa wakas siya ay tatayo sa lupa. Naniwala siya sa pangako ng Diyos, kanyang pagdating sa lupa. Pagkatapos na masira ng ganito aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman, sa aking makikita sa aking tabi, mamamastan ng aking mga mata, ay higit ng iba, hindi ng iba, ang aking puso ay nanghihina sa loob ko. Sa ibang version naman po, makikita ko siya ng harapan ay hindi na siya iba sa akin. Labis na akong nananabik na makita siya. Labis na akong nananabik na makita siya. How my heart yearns within me. Yearns within me. Whom I shall see for myself, my eyes shall behold, not another. Makikita ko siya ng harapan. Hindi na siya iba sa akin. Bakit po? Kasi naghintay siya sa Panginoon araw-araw. Araw-araw. Kaya, hinihintay, pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Panginoong Jesus. Sapagkat ang kalangitan ay nagliliyak, ay matutupo. Ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Darating po siya na may maluwahating itsura. Yung ating tagapagligtas na nagtusa sa cross para sa atin lahat. Natapos na po ni Apostle Pablo ang kanyang spiritual na paglalakbay ng mabuti, kaya ito pa ay nagiging patotoo niya. Ikalang Timoteo chapter 4 verse 8, kaya mula ngayon nakalaan na sa atin ang putong ng katuwiran, ibibigay sa akin ng Panginoon. Tapat na hukom na sa araw na yon, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nakahangad sa kanyang pagpapakita. Sa lahat din naman ng mga nangahanap ng kanyang pagpapakita. Kayong mga, yung mga bata na umibig sa magulang, tatay, naghintay sila sa kanyang pagdating ng tatay, mga ganon. Nanay, naghintay sila. Naghintay sila. Yung mga umibig sa Panginoon sa kanyang pagdating. Kaya inihanda nila ang kanilang sarili araw-araw ayon sa salita ng Diyos. Kaya Pilipos chapter 2 verse 16, buksan po natin ang Biblia. Pilipos chapter 2 verse 16,
na nangahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo. Ayun pang naging pag-asa ng mga umibig sa Panginoon, ng higit sa lahat. Ano po? Upang may ipagpapuri ako sa araw ng Panginoon Jesus, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nakpagar man ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, dapat nating guguluhin ang lahat ng oras ayon sa kanyang kalooban. Ayon sa kanyang kalooban. Yung pang patuto ni Apostle Pablo dito. Kaya, sabi niya sa bandang huli, mula ngayon, nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran. Kunti sa lahat din naman ng mga nangahangad sa kanyang pagpapakita. Kaya, kumusta po kayong lahat? Naghintay ba kayo sa Panginoon? Araw-araw. Yung pang talagang pinaka-importanteng bagay? Yung ba ang pinaka-importanteng bagay sa ating buhay o hindi? Kaya kung umibig tayo sa Panginoon, ito po ang natural. Ano po? Talagang naghintay tayo sa kanyang pagdating na may hangarin tungo sa kanya. Kaya, kung ganon, paano tayo mabubuhay ng mabuti bilang Kristiyano, alinsunod sa kanyang kalooban? Ano po ang kalooban ng Diyos tungo sa atin? Lalong-lalo na sa ganitong panahon? Dapat natin suriin yung ating kaligtasan. No? Kung darating ang Panginoon Jesus, may kukunin, may iwan. Kaya hindi ito ibig sabihin na yung lahat ng tao sa loob ng aming iglesia ay kukunin ng Diyos. Tama po? Kung nandito po tayo sa lahat sa loob ng gusali ng iglesia, kukunin ng Diyos? Ay, hindi naman. Hindi po yun ibig sabihin ng mga salitang ito. Yung mga tunay na ligtas lang, kukunin niya. Kaya, mukha silang Kristiyano. Okay na yung patuto nila, yung testimony nila, medyo okay na. Pero, basta kung darating ang Panginoon na Jesus, kung iwan ng Diyos, malaking problema ito. Huli na. Dapat sigurado tayo sa ating kaligtasan. Kaya ikalawang Korinto chapter 13 verse 5, anong sinabi dito? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y talaga nasa pananampalataya. Hindi kaya natin lukoyin ang Diyos. Kahit active sila sa church, kung hindi pa sila ligtas. Kaya, una sa lahat, suriin natin yung ating sarili. Okay. Tapos, meron pong mga nanghihina. Ligtas na daw sila, pero hindi sila tuloy-tuloy sa iglesia. Kailangan natin tulungan. Sila, kailangan nating sila tulungan para maliligtas po sila talaga. Kaya sinabi ng Bible, kung kayo ay hindi dinidisiplina, siyang naranasan ng lahat, kung kayo ay mga anak sa labas, hindi mga tunay na anak. Malinaw daw yung patuto nila, pero yung pamumuhay nila hindi malinaw. Kung ano ang darating sa kanila dapat, disiplina. Walang mangyayari sa pantakan na panahon. Hindi tapos iniisip ng mga kapatiran. Basta malinaw naman yung patuto nila. Siguro ligtas na sila, pero ganyan-ganon lang. Hindi natin alam talaga, ayon sa Bible. Kasi, ngunit kung kayo hindi dinidisiplina, siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo ay mga anak sa labas. May warning po dito sa Bible, may warning. Kaya anong pakikinabang ng mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya ay may pananampalataya pero walang mga gawa? Maliligtas pa siya ng kanyang pananampalataya. Kaya may liligtas pa siya ng kanyang pananampalataya? Ibig sabihin, hindi. Ano ang problema sa kanila? Gawa? Hindi. Yung problema ay pananampalataya nila.
Kaya ang pananampalataya ng isa, kung ito ay walang gawa, no? Walang mga gawa, ay patay. Kaya po, ito pa ay warning para sa atin. Tapos, Unang Juan chapter 3. Unang Juan chapter 3 verse 2. Mga minamahal, Unang Juan chapter 3 verse 2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahayak kung maging ano tayo. Malalaman po natin na kung siya'y mahayak, tayo maging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikita bilang siya, sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay maglilinis sa kanyang sarili. Gaya naman niyang malinis. Kaya kung meron pong mga bisita sa ating bahay, anong gagawin nyo? Bukas daw, may bisita daw sa ating bahay. No? Mga importanteng tao. Darating daw. Kung ganun, anong gagawin nyo? Kung may bisita, no? Paglilinis ng bahay, kwarto, pag-ayos, lahat, ano po? Darating daw ang Panginoon Jesus. Ganon pa rin naman yung pamumuhay niya, no? Paano ito nangyari? Ibig sabihin, meron siyang problema sa kanilang puso. Kaya palagasin natin yung ating pag-asa sa pamagitan ng malinaw na yung salita ng Diyos. Kaya nang sinabi ng Bible kanina, hinihintay, pinakmamadali ang pagdating na araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan ng naliliyap may matutupo. Kaya po, bago ang kanyang pagdating, linisin natin yung ating puso, isip, yung ating buhay, para nagiging mahalagang kasangkapan niya upang ipangaral ng Ebanghelyo. Lalong sa ganitong panahon, naging mas masama ang mga tao, ang buong mundo, kagaya ng Sodoma Gomora, ang buong mundo ay nagiging puspos ng kasamaan. Kasi sinabi ng Bible, ang masama ay hayang magpakasama, ang marumi ay hayang magpakarumi pa, ang matuwid hayang naging mas matuwid pa, ang banal ay hayang magpakabanal pa. Kaya dapat humihiwalay dapat tayo po ay humihiwalay sa mundong ito sa pangitan ng fellowship, Bible study. Yun po ang importante. Lucas chapter 21, buksan po natin ang Biblia. Lucas chapter 21. Subalit mangingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan, kalasingan, sa alalahanin ukol sa buhay na ito, biglang dumating ang araw na yon na parang bitak. Kung hindi tayo naghihintay sa Panginoon, nang higit sa lahat, kung hindi tayo umibig sa Panginoon nang higit sa lahat, ano pang nangyari? Kung dumating na ang Panginoon, biglang dumating ang araw na yon, parang bitak na. Dapat masaya po tayo. Dapat tayo ay masama. Pero parang bitak na. Sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Subalit, maging handa kayo sa bawat panahon. Nananalangin magkaroon kayo ng lakas. Makatakas sa lahat ng mga bagay. Kaya nananalangin magkaroon kayo ng lakas. Sa ganitong panahon, ano pang importante? Yung ating prayer, kayo maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig sa tukso. Mas malakas pa ang tukso sa palibot natin. Kaya maging handa ka. Kayo ay maging maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Sabi ng isang Kristiyano, yung pangalan niya ay Ruther. Siya po ang isang tanyang Kristiyano sa noon. He translate the Latin Bible into German Bible. Dahil sa kanya, maraming tao ay naligtas. Sabi niya, busy daw. Dahil sa maraming
mission, maraming ministry. Busy na busy siya mula sa umaga hanggang sa gabing-gabi. Kaya anong ginawa niya? Kaya busy siya. Ano ang kailangan daw? Prayer, sabi niya. Busy ako, kaya kailangan prayer talaga. 3 hours prayer. Busy naman siya. Ginugugol niya ang mga 3 oras para sa panalangin lang. Bakit po? Kasi ito po ay spiritual na ministry. No? Kung walang tulong ng Diyos, walang mangyayari. Kaya magpatuloy kayo sa pananalangin, kayo makbantay na may pagpapasalamat. Kaya magalag kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian, matiyaga sa pananalangin. Lalong-lalo sa ganitong panahon, importante po yung ating prayer. Para sa bawat Kristiyano, bawat kapatiran, para sa ating sarili. Kaya po, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Gaya ng ugali ng iba, kunti pala kasi ng loob ng isa-isa. Lalong-lalo kapag ninyong makikita ang pagpapalapit ang araw na ito. Talagang malapit na po. Si Lot naman, umalis siya kay Abraham. Kaya anong nangyari? Yung lahat ng bagay nawala na. Nasunog po. Dapat hindi po ito mangyayari sa ating lahat. Manatili tayo sa kanyang iglesia, yung pang utos ng Diyos, tapos iligtas po natin yung mga kaluluwa sa palibot natin. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natitisos sa patungo sa katayan. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Kung ligtas na po tayo, alam po natin na sila pa ay hindi pa ligtas. Ibig sabihin, lahat sila ay nahulog sa impyerno. Kaya ano pang dapat nating gawin? Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Ang matalinong tao ay nakakita ng panganib, nakugubuli siya sa ilan ng Panginoon Jesus. Ngunit napapatuloy ang walang muwang, siya'y nagturusa. Kaya kung alam po natin kung ano ang darating, dapat natin inyanda ating sarili. Dapat natin tulungan mga ibang kaluluwa. Gaya ni Rahab. Buksan po natin ang Biblia, Josue chapter 2. Josue chapter 2. Verse 8, bago sila natulog, ang kanyang inakyat sila sa bubungan, sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain. Ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. Ang lahat ng naniran sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. Sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto. Kung ano ang inyong ginawa sa 2 hari ng mga Amoreo na nasa kabila ng Jordan, kay Sihon at kay Og, ay ng inyong lubos na pinuksta. Nang mabalitaan namin yon ay nanlumo ang aming puso, ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoong ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit sa itaas, sa lupa sa ibaba. Kung ngayon, sumumpa kayo sa akin sa Panginoon, yamang ako ay magandang loob sa inyo, ay magandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang. Binigyan ako ng tunay na tanda. Kaya bago ang pagkawasak ng Jericho, isinugo ni Josue ang 2 sundalo upang siya sa ating ng lihim ang lupain ito. Tapos sa pangitan ng tulong ng babang ito, naligtas po sila mula sa kamay ng taga Jericho. Kaya ano ang hinihingi niya? Iligtas mo yung aking sambahayan. Ating sambahayan.
kayo po ay naligtas dahil sa yung tulong ko. Alam ko na, narinig ko na yung mga balita tungkol sa kung gaano makapangyarihan ang Panginoong ninyong Diyos. Ang pagkatakos sa inyo ay dumating sa amin. Kaya po, yung pang nangyari sa atin, ang pagkatakos sa hinaharap, dumating sa atin. Okay? Kaya, nalalapit na ang kanyang pagdating, ibig sabihin nalalapit na ang katapusan ng panahon, ibig sabihin nalalapit na ang impyerno. Tulungan mo ako. Iligtas mo yung sambahayan ko. Ako tsaka yung sambahayan ko. Yung pang hinihingi niya. Kaya gaya ng sinabi ng Bible, ang matalinong tao ay nakakakita ng pangangit, nagkukupuli siya sa ilalim ng makapangyarihan kamay ng Diyos, sa ilalim ng kaligtasan ng Diyos. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang ay siya'y nagturusa. Kaya iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Kaya alam po natin na sila po ay nahulog sa impyerno, magpakailaman. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kaya yung pang ating misyon, gaya ni Rahab, gaya ng babaeng ito. No? Kaya ano pang ibinigay nila? Doon po sa verse 18, kapag kami ay pumasok sa lupain, itatali mo itong panaling lupula sa bintana sa ginagamit mo sa pagpababa sa amin. Titipunin mo sa loob ng bahay ng inyong ama, ang inyong ina, inyong mga kapatid. Ito po ang target ng kanyang evangelization. Ang buong sambahayan ng inyong ama. Nanay, tatay, ito ang nangyari. Halika dito, lahat. Darating na ang pagkawasak ng Jericho. Ang buong sambahayan ng inyong ama. Kung may sinumang lumabas sa mga lansangan mula sa pintuan ng inyong bahay, sila ang mananagot sa sariling nilang kamatayan. Kami ay naging walang kasalanan. Ngunit kung may magbuhat ng kamay sa sinumang kasama mo sa bahay, kami ay mananagot sa kanyang kamatayan. Yung bahay niya naging bahay ng kaligtasan. Ano po ang tanda? Yung panaling pula, dugo ni Kristo. Kaya ngunit kung yung ihayak itong aming pakay ay magiging malaya kami sa sumpa sa inyong ipinaggawa sa amin. Ayon sa inyong mga salita, siyang nawang mangyari. Kaya po, sila'y umalis. Itinali niya ang panaling pula sa bintana. Kaya ligtas na po tayo sa pangitan ng dugo ni Kristo. Dapat tayo pa ay nagiging pintuan ng kaligtasan sa mga kaluluwa sa palibot natin, sa ating sambahayan dito sa Pilipinas. Kaya po, mananampalataya ka sa Panginoon Jesus. Naliligtas ka, ikaw at iyong sambahayan. Kaya po, yung pang pangako ng Diyos. Maniwala ba kayo sa pangako ng Diyos? Kung ang sinuman hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, kanyang sariling sambahayan. Tinatanggihan niya ang pananampalataya. Masama daw po ito siya ay mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Bakit po? Kasi kung ligtas na po tayo, alam po natin na sila pa ay mahulog sa impyerno. Kaya dapat sikapin natin, dapat natin sikapin upang iligtas ang mga kaluluwa sa palibot natin. Kaya yun pa ang gawa ng mga naghihintay sa Panginoon Jesus. Tapos, doon po sa Unang Korinto chapter 15. Ano po ang katangian ng mga naghintay sa Panginoon araw-araw? Unang Korinto chapter 15 verse 58.
Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatak, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa loob ng Panginoon. Kaya ano ang aming pag-asa? Unang Thessalonica chapter 2:19, ano ang ating pag-asa? Kagalakan, putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoon, Jesus, kanyang pagdating. Hindi ba kayo, sa pangitan ng ating sakripisyo, sa pangitan ng ating kilos, sa pangitan ng ating gawa, kung meron pong mga bagong ligtas, ito po ang ating putong ng kapurihan sa kanyang pagdating. Kung darating ang Panginoon Jesus, kung nakita po natin yung mga naligtas sa pangitan natin, ito po ang malaking kagalakan, malaking kaluwahatian para sa atin. Kaya sa harapan po natin, meron pong takbuhan, running race. Ito pa ang Kristiyanong pamumuhay. Kaya po, buksan po natin, Hebreo chapter 12, verse 1. Hebreo chapter 12. Kaya yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang mga bawat papikat. Ang pagkakasalang madaling bumibitak sa atin. Yung mga pabigat sa ating Kristiyanong pamumuhay, tumatakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Yung takbuhin inilagay sa harapan natin. Hanggang, ano po ang goal natin? Panginoon Jesus. Ano po ang naging hatalangan? Yung mga pagkakasalang madaling bumibitak sa atin. Itabi natin lahat. Yung mga hindi kailangan, yung mga hindi importante, itabi natin. Unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Suriin natin yung ating buhay, ating isang araw. Itabi natin yung mga hindi importante. Mag-focus tayo talaga sa Panginoon. Kaya doon po sa verse 2, pakmastan natin si Jesus. Mag-focus tayo kay Jesus na darating siyang natatak, napakasaktal ng ating pananampalataya. Kaya meron pong takbuhin na inilagay sa harapan natin. Kaya tingnan po natin isang picture na ganito. Yung parallel Olympic, siya pang isang runner. Medyo kakaiba, no? May kakaiba siya. Ano po 'yun? Yung paa niya hindi normal, no? Pero yung puso niya, yung yung mukha niya, talagang malakas na, no? Kaya kung malakas na po yung ating pananampalataya, wala pong hadalangan. Sa kanya din, wala pong hadalangan naman. Paano naman tayo? Meron po tayong dalawang kamay, dalawang paa. Okay naman po yung ating condition. Lahat. Basta meron po tayong Bible. Okay? Kaya, unang Korinto chapter 9, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Gaya, tumatakbo kayo sa gayong paraan, upang iyon ay inyong mapagwagian. Bawat nakipaklaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila'y makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo ay sa walang pagkasira. Kaya yung lahat ng sinabi ng Bible tungkol sa ating hinaharap ay magaganap. Kung totoo talaga ito, paghandaan po natin ang kanyang pagdating ng maayos, gaya ng sinabi ng Bible. Okay. Hanggang dito po, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita. Dahil sa inyong dakilang pagkabay sa amin, kami po ay naligtas ng lubos. Kaya pakitulungan nyo din po kami upang ipangaral ng inyong ebanghelyo sa pangitan ng kunting nalalaming panahon. Pakibigyan mo kami ng inyong kalakasan, ang karunungan upang magampanan ang inyong mission ng mabuti, upang sukulian ang inyong biyaya sa pangitan ng aming buhay.
Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristong aming Panginoon. Amen.